Pilitin niyang alisin ito, baka mawala ang sistema, o baka saktan nito sina Sylvia at Helen. Nagpa siya ang bata na. Mas mabuting hayaan na lang muna ito sa kanya at bantayan. Umaasa na lang siya na mabilis siyang lalakas para makontrol ito. Tinanong ng bata ang hari kung bakit kailangang maging pulseras ang anyo nito, gayong hindi naman ito bagay sa kanya. Sumagot ang hari na tungkol ito sa pansariling panlasa at dapat niya itong irespeto. Pagkatapos noon, ang bata ay pumayag na lang, wala na siyang nagawa. Kitang-kita ang ganda ng pagsikat ng araw na tumatama sa mga ulap. Hinawakan ni Helen ang mga kamay ni Sylvia, tinitiyak sa kanya na kaya ng batang amo ang lahat, pero bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa ina. Malungkot na tumingin ang mga babae kay Ron nang marinig na handa na siya. Habang bumababa ng hagdan, bitbit ng bata ang isang bag. Sa balikat niya, at sinabing oras na para pumunta sa training camp. Sabi ni Helen, dapat mag-ingat ang batang amo, at huwag magpapagod ng sobra, kaya naman nangako siyang mag-iingat at nagpaalam na rito. Humarap ang morena sa blonde at tinanong kung ganoon ba talaga siya magpapaalam, baka kasi malungkot ang bata sa hitsura niya. Hiniling ni Sylvia ang swerte para kay Ron, at sinagot naman siya nito na huwag mag-alala, sabi niya, hindi niya pipilitin ang sarili at susuko agad, kung masyadong mahirap. Kumaway ang binata bilang pamamaalam sa kanila. Tinanong ni Sylvia kung magiging maayos ba ang lahat, at napansin naman ni Helen na ang batang Maginoo ay mas bumuti na ang kalagayan. Tatapusin lang daw nito ang pagsasanay at babalik din agad. Inisip ng blonde na naging mas maayos na siya kumpara dati, pero bata pa rin siya para sa kanya. Humarap si Helen kay Sylvia at sinabing sa pagkakataong ito, mas mahigpit ang magiging instructor ng mga bata, kaya kailangang ibigay ni Ron ang lahat ng makakaya niya. Sumagot naman ang bata. Nang may paninindigan, nangangakong mag-ensayo siya at hindi magpapasugat, pinakiusapan niya itong huwag mag-alala dahil tiyak natutupad siya sa pangako. Hiniling niyang magtiwala ito sa kanya, habang nakiusap naman ang ina na bumalik siyang walang galos. Ang kwento ay napunta sa ikalimang training camp ng pamilya. May nagtanong kung mula sa anong pamilya siya, habang ang isa naman ay nagtatanong kung hindi ba ito magiging sobrang hirap. May isa namang nag-iisip na sinabihan siya ng mga magulang niya na dapat ay mapabilang siya sa unang 10. Napansin ni Ron na gaya ng inaasahan niya, maraming tao rito. Naintindihan niya na hindi lang mga bata mula sa main at side family nila ang nandoon, kundi pati na rin mga tao mula sa mga pamilya sa Basel na nakatanggap ng mga rekomendasyon. Naalala niya ang sabi ni Helen na 6 na training camp ang inorganisa. Ngayong taon, dahil sa dami ng tao, hanggang sa may nakakilala sa kanya, may bumulong, at sabi naman ng isa ay tingnan lang daw kung gaano siya kapayat. Sigurado raw itong mababali ang mga buto niya sa isang dampilang. Sumagot naman ang isa na siguro ay gagawa lang ito ng kung ano-ano tapos tatakas din, sabay tanong kung bakit ba ito napunta roon. Nagtanong ang lalaki kung anong klaseng pulseras iyon at napansing hindi naman ito uso, habang may nagtanong kung ano ang sinabi niya. Napansin naman ng enerhiya na basura ang taong iyon at sinabing dudurugin siya ng hari ng kakanyahan, habang tinanong naman ng bida kung titigil ba sila sa pagtsitsismis. Nilinaw niya kung gusto ba nilang sabihin ang lahat ng iyon ng harapan. Tinanong ng blonde kung tinuruan ba silang masamaang manira ng tao sa likuran, pero ang sagot sa kanya ay dapat siyang manahimik dahil dinala lang naman siya roon pagkatapos mahulog sa anekso. At paano raw siya naglalakas loob na magsalita ng ganoon? Sa totoo lang, hindi naman siya direktang tagapagmana. Tinanong ni Ron kung anong karapatan nilang magsalita sa kanya ng ganoon gayong galing lang naman sila sa mga sangay na pamilya. Kahit mukhang natigilan sila, idinagdag niya na hindi ginagamit ang mga salitang iyon kapag ang kalaban ay nasa pinakamababang ranggo. Sabi ng morena, mukhang hindi talaga nito alam ang lugar niya at naghahanda na itong saktan ng bata. Hinawakan niya ang lalaki sa kuwelyo. Biglang may nag-utos na tumigil siya, ang lalaki ay nagsabing magsisimula na ang pagsasanay. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila at idinagdag na may mga tagalabas dito at paano raw nila naging ahas na dungisan ang pangalan ng pamilyang ito. Humingi ng paumanhin ang dalawa sa kanya, napansin ni Baron na hindi rin nito naiintindihan ang sitwasyon niya. Idinagdag niya na para sa kanya, isa lang siyang alikabok sa paanan niya na wawalisin niya kung gusto niya at pinagsabihan itong kumilos ng maayos kung ayaw niyang mapalayas doon. Inisip ng direktang tagapagmana na nakuha lang nito ang atensyon ng pinuno ng pamilya hindi dahil sa galing, kundi dahil lang sa sinuwerte itong samantalahin ang pagkakataon. Nang tama, ngumiti siya at sinabing isa lang itong kaawa-awang basura na sinuwerte lang talaga. Ay sumagot ng tama. Ngumiti ito at sinabing isa lang siyang kahabag-habag na basura na sinuwerte lang. Ang pagkakataong mag-ensayo. Lumingon ang lalaki at sinabing kung wala kang planong sumali sa training, lumayas ka na ngayon din. Ang katulad niya ay hinding-hindi papasa kahit kailan. Sabi ni Rion, sapat na ang narinig niya mula rito. Tinanong siya ng blonde kung ano ang tingin niya sa sarili niya. Tagapagmana nga siya, pero wala namang silbi ang katayuan niya. Anong basehan niya para sabihin yan?
Dagdag pa niya, baka makuha niya ang sagot kung magrereklamo siya sa sarili niyang ama. Galit na tinanong ni Baron kung bakit ito nangangahas na magsalita ng ganoon tungkol sa kanya. Biglang sinipa ni Reimer ang pinto para magbukas. May ngisi sa mukha niyang tinanong kung nagsimula na ba silang mag-away dahil wala na siyang ibang inaasahan sa mga kabataang gaya nila. Napansin ni Rion na ito ang instruktor na nagngangalang Reimer. Nabalitaan niyang nagretiro na ito matapos mapinsala ang kanyang energy center. Tinanong ng lalaking may pulang buhok kung bakit hindi na lang nila ituloy ang away pagkatapos ng opening ceremony, habang sabi naman ng blonde, hindi niya inakalang makakarating siya rito. Lumayo si Baron ng may galit. Sabi ni Rimmer, malugod niya silang tinatanggap bilang punong instruktor na magbabantay sa kanilang pagsasanay. Ngumiti siya at nagpakilala bilang si Reimer, sabay sabing excited na siyang makatrabaho sila. Sabi pa ng instruktor, narinig niyang may mga 160 sasali sa pagsasanay kaya napakaraming tao sa paligid. Kaya naman, babawasan nila ang bilang na ito gamit ang mga pangkalahatang pagsusulit. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at sinabing mababawasan ang bilang ng eksaktong 1 kapat. Nagtaka naman ang isa dahil parang imposible ang dami nila. Nilinaw ng babae na may gustong ipahiwatig dito, habang sabi naman ng lalaking may pulang buhok, hinihiwalay lang ang mahihina sa malalakas at ang pinakamagaling lang ang mabubuhay. Sabi ng bolang enerhiya, isa siyang mayabang na bastos, nangahas pa siyang tumingin ng mataas sa hari ng esensya. Oo, binigyan siya nito ng mga tenga ng duwende, habang pilit naman siyang pinatatahimik ni Ryan. Paalala ni Rimmer, siya ang masusunod sa training ground na ito. Kung may reklamo man, mas gusto niyang pumunta na lang sila sa pinuno ng pamilya at itanong kung dapat na ba silang magsimula. Tinanong ng instruktor kung ano pang ginagawa nila at nag-utos na tumakbo na. Litong napatingin sa kanya ang mga bata. Sumigaw siya na ang stamina at tibay ng loob ang pundasyon ng martial arts, kaya pinatatakbo niya sila ng buong lakas. Tumakbo kayo hanggang sasabihin kong huminto. Sabi ng hari ng esensya, mauna siya sa pagtakbo kung gusto niyang maging pinakamagaling, at tinanong kung bakit siya nasa dulo. Sabi ni Rion, hindi naman ito kompetisyon, at alam niyang walang saysay ang pag-unahan sa ibang tao. Naiintindihan niya na ang tinitingnan ni Reimer ay ang potensyal at pagkatao ng isang tao. Habang tumatakbo ang blonde, naisip niyang hindi siya magpopokus sa mga mababaw na bagay. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang iniisip na ang mga makakatagal sa pagsubok ang papasa at siguradong isa siya roon. Napansin niya na sina Baron at Runin ay sadyang kakaiba pagdating dito. Sabi ng lalaki, ayos naman ang lahat, pero ang dalawang ito ang talagang namumukod tangi. Sinagot naman ito ng isa na kung iisipin na hindi pa ito ang pinakamabilis nilang takbo, kaya nilang tumakbo ng ilang oras sa ganitong bilis. Nagtaka siya kung anong level na ang mayroon sila sa edad na 12 at natatakot siyang isipin kung ano pa ang kahihinatnan nila sa hinaharap. Tinanong ng isa sa kanila kung ito ba ang batang laman ng mga usap-usapan. Napansin niya na hindi nakapagtatakang hindi ito makasabay at naghihikahos sa dulo. Bakit kaya siya nagkakaganito? May sakit ba siya? Hanganga na sila na nakakatagal pa siya. Nakikinig lang si Rimmer habang patuloy na sinasabi na mukhang pagod na ang bata at malapit nang bumagsak. Ngumiti ang lalaking may pulang buhok at sinabing kawili-wili ito. Tinanong niya kung nakakita na ba siya ng ganito rati. Sabi pa niya, ang akala niya ang malalakas na tao ay yung mga may potensyal na hindi niya masukat. Ipinaliwanag niya ito sa katotohanang hindi niya maarok ang lalim nito. Kaya niyang malaman sa kulay at hugis kung ano ang magiging kahihinatnan ng isang bata paglaki. Hindi niya maintindihan kung bakit walang kahit anong kulay si Rion. Sabi ng lalaking may pulang buhok, ang potensyal nito ay lampas pa sa kanyang kakayahan. Para sa kanya, mukhang katawa-tawa ito. Tinanong ng lalaki kung nakikita na ba niya kung bakit siya nagmayabang, pero sa huli ay siya pa ang nasa pinakahuli. Sinabi naman ng isa na dapat pa siyang magpasalamat dahil doon, pero malapit na siyang bumagsak at pagtatawanan na lang ang itsura niya. Sigurado siyang hindi na ito tatagal ng 10 minuto. Pero sa tingin ni Rion, kakaiba ang nangyayaring ito. Hindi niya maintindihan kung bakit puro takbo lang sila, gayong dapat ay nag-eensayo sila. Sabi pa niya, sa nakaraan niyang buhay ay nagpapakawala sila ng mga gutom na hayop at kailangan niyang tumakbo para mabuhay. Ang pagtakbong ito ay napakadali lang para sa kanya. Gulat siyang napatingin sa harap habang patuloy sa pag-eensayo ang ibang mga bata. Napatingin si Rimmer sa blonde. Hindi niya lubos akalain kung paano pa nakakatakbo ang batang ito. Sabi pa ng lalaking may pulang buhok, kanina pa dapat ubos ang kanyang stamina. Mahirap itong tawaging simpleng pagtitiis o determinasyon lang, at hindi na rin dapat asahan ang natitira niyang lakas. Naniniwala siya na ang ganitong tibay ng loob ay makikita lang sa mga mandirigmang walang tigil ang ensayo, at ilang beses nang nakaharap ang kamatayan. Saan niya nakukuha ang ganitong lakas ng loob? Tinawag ni Rimmer ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang lalaki at sinabing interesado siya. Lumingon si Baron na halatang pagod na pagod. Gulat na gulat yung lalaki, at nagtatanong kung bakit tumatakbo pa rin siya. Sigurado siyang sinabihan siyang bawal mag-ensayo. Sabi naman nung babaeng morena, ayon daw sa sagradong kasulatan, mamamatay daw ang anak ni Sylvia.
Pinatitigil na siya ng babae sa pangarap niyang maging mandirigma dahil mas malala pa raw ang lagay niya ngayon kaysa noong huli silang nagkita. Naalala ni Baron noong narinig niya ang usapang ito at hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon. Ngumiti siya at sinabing nakakainis na silang lahat at ipapakita niya sa kanila ang tunay na lakas. Ginamit niya ang kontrol niya sa aura at dito niya nakita ang malaking pagkakaiba. Ang layo ng agwat ng galing nila sa isa't isa kaya parang gusto na nilang sumuko. Pero ang tagapagmana, diretso lang ang tingin sa harap. Inaalagaan siya ng kapatid niya habang si Rio naman ay tulala lang. Akala nung babaeng blonde, kahit pa napaka-edukado nito magsalita, bata pa rin talaga siya. Tiningnan niya ang kapatid niya at nakitang mas matalino ito kaysa sa kanya. Naisip ni Ron na hindi sila dapat naglalaban-laban sa pagsusulit na ito. Laban ito sa sarili mo at wala namang dahilan para magpadala sa impluensya nila at masira ang sarili mong ritmo. Nagliliwanag ang sikat ng araw sa mga dahon. Bumagsak ang mga bata habang pilit na humihinga ng malalim. Nagtanong yung lalaki kung anong nangyayari. Tinanong niya kung bakit tumatakbo pa rin ito, at sabi naman nung babae, ang sabi-sabi ay may sakit daw siya. Hindi maintindihan ng mga bata kung napapagod ba siya. Sabi ni Ron sa sarili niya, sana tumigil na sila sa pagsasalita na parang napakadali lang ng ginagawa niya. Halos mamatay na siya dahil sa sobrang lamig sa katawan niya. Pakiramdam niya, dinudurog ang puso at baga niya. Nagagawa niyang panatilihin ang lakas niya gamit ang singsing ng apoy. Napangiti ang bata sa isip niya na buti na lang at lumalakas ang kapangyarihan ng singsing. Kailangan niyang ibigay ang lahat para maging epektibo ito kung itutuloy niya ang ganito. Sabi naman nung hari ng esensya, napakakaawa-awa raw niya. Sabi nito, hindi lang siya napag-iiwanan, kundi nasa isang kalagayan pa siyang wala namang kwenta. Bumubulong ang nilalang na ito sa leeg niya, hinihini ang katawan niya, dahil bibigyan daw siya ng pagkakataong malampasan ang lalaking asul ang buhok. Naisip ni Rion na ito na ang pinakamaling oras para rito. Sabi nung namuong enerhiya, ititigil niya ang tibok ng puso ng lahat ng tao doon. Namimilipit sa sakit ang mukha ni Ryon. Napangiti na lang siya sa isip niya na kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito. Sabi ng hari, nawawala na ang kontrol niya sa emosyon dahil sa galit. Alam ng lalaki na kailangan niyang magpanggap hanggat kaya niya. Nagkunwari siyang walang nangyayari. Pinipilit nung babaeng blonde na itigil na niya ang walang kwentang pagtatangka niya at sumuko na lang. Sabi ng babae, hindi ito gagana sa kanya, pero sumagot yung nilalang na huwag daw siyang patawanin. Hindi siya pwedeng maging kampante lang. Walang sinuman sa mundo ang kayang tumapat sa poot ng hari ng esensya. Napahawak ang lalaki sa dibdib niya habang sinasabing titingnan niya kung hanggang saan ang kaya niya. Naisip ni Ron na kailangan niyang magtiis. Hindi niya dapat ipakita kahit nakatiting na kahinaan. Alam niyang lalamunin siya agad ng hari ng esensya kapag nagkamali siya. Galit na galit yung enerhiya dahil masyadong matigas ang ulo ng lalaking ito at tinatanong kung bakit ba siya ganyan. Tinatanong nito kung bakit hindi siya tinatablan ng galit ng hari ng esensya. Huminga ng malalim ang lalaki habang iniinda ang matinding sakit. Pakiramdam niya ay mamatay na siya at hindi na niya maigalaw ang katawan niya. Napapikit siya habang lumalabo na ang paningin niya. Hindi na siya makahinga. Tinatanong ni Rion ang sarili niya kung hanggang dito na lang ba ang kaya niya. May biglang nagsabi na pwede na siyang huminto. Napansin ni Baron na hindi siya mapakali. Naintindihan ng babaeng blonde na muntik na siyang mamatay doon mismo. Malinaw na hindi magiging madali ang buhay na ito para sa kanya. Tumingin sa kanya ang kapatid ng tagapagmana na puno ng kuryosidad. Sabi nung enerhiya, isa siyang halimaw at tinatanong kung paano niya nagawang pahirapan ang sarili niyang katawan ng ganoon. Ang sagot lang sa kanya ay wala ring kwenta ang ginagawa niya at hindi ito tatalab. Napangiti ang lalaki dahil lumaki ang singsing niya. Lumakas din ang katawan niya salamat sa status window. Kung itutuloy niya ang ganitong klaseng ensayo, sigurado siyang kakayanin niya. Nagulat yung enerhiya at ang lalaki sa nakita nila sa harap. Nag-notify ang system na nakuha na ng matagumpay ang lahat ng kailangang kondisyon. Lumampas na sa limitasyon ang ginawa niyang pagkilos. Tumaas ang kanyang tatag, lumakas ang kanyang puwersa, at bumilis din ang kanyang liksi. Galit na galit ang hari ng esensya sa mga nangyayari. Dahil nalampasan niya ang sarili niyang limitasyon, nakakuha ang binata ng mga dagdag na estatistika. Alam ni Rio na kabaliwan na ito. Sabi ni Rimmer, magaling daw silang lahat at dito na matatapos ang pagsusulit para sa araw na ito. Pinagpatuloy niya ang sinasabi niya bago magsimula. Ngumiti ang lalaking may pulang buhok at sinabing nagsinungaling lang siya tungkol sa mga patakaran. Hindi basta-basta susuko ang mga bata dahil sa rami ng tinakbo nila para rito. Nilinaw ng instruktor na hindi niya naman talaga tatanggalin ang ganoon karaming tao. Sa unang araw pa lang, kung ginawa niya yon, wala na siyang matuturuan. Wala siyang sinabing matatanggal sila dahil lang sa pagsusulit na ito. Galit niyang tinuloy na kung magpapatuloy sila sa pag-ensayo gaya ng ginawa nila ngayon, siguradong karamihan sa kanila ay matatanggal din agad. Agad na tumayo ang mga bata sa takot. Sinabi niya ng malinaw na dapat silang tumakbo ng buong bilis sa lahat ng pagkakataon.
Sa 160 tao, walang tumakbo ng buong bilis hanggang dulo, maliban sa isang tao lang sa buong grupo. Nakikinig si Baron ng may halong sindak habang napagtatanto na ang pagsisikap lang ni Rion ang tanging nakapagpahanga sa mestre. Sinabi niya na ang isa sa kanila ay sapat na tuso para gumamit ng aura. Yumuko ang lalaking may pulang buhok at sinabing wala naman talagang kuwenta ang gagawin nila dahil sila ang kukuha ng pagsusulit at hindi siya. Talagang walang pakialam ang lalaki sa mga gagawin nila dahil ang mahalaga ay ang resulta ng kanilang pagsusulit. Isinara ng lalaki ang kanyang mga daliri sa harap ni Ryan at sinabing siguradong hindi sila babagsak sa pagsusulit kung susundin nila ang kanyang mga instruksyon at huwag na lang itong alalahanin, pero idinagdag din niya na hindi ito magiging madali. Sinabi ni Rimmer na simula ngayon ay magiging mga pansamantalang trainee na sila. Bibigyan niya sila ng pansamantalang ranggo kung papasa sila. Sa pagsusulit sa loob ng 6 na buwan, nakangiti niyang sinabi na plano niyang piliin ang pinakamagaling na trainee, pero hindi siya ang huhusga rito. Sinabi pa niya na maaari na silang lumipat sa mga mararangyang bahay na inihanda para sa kanila at mayroong training field sa kaliwa na maaari nilang tignan, isang maliit na daanan sa pagitan ng 2 puno. Pinuntahan ni Rimmer ang isang tao. Sinabi niya na may bisitang naghihintay sa kanya. Humarap siya sa kanyang Panginoon habang ipinapaliwanag kung paano ang nangyari. Sumagot ang lalaking may pulang buhok na hindi na dapat siya nagtanong dahil malamang ay alam na niya ang lahat dahil malayo na ang nilakbay niya. Dagdag pa ng lalaki, alam na ng Panginoon kung gaano siya kagaling kumilala ng mga tao at gaya ng inaasahan, ipinakita ni Baron at Runin ang kanilang galing at ang ibang mga bata ay may potensyal din na maging suporta ng pamilya sa hinaharap. Humalukip-kip ang lalaking may pulang buhok. Napansin niyang wala siyang nakitang kahit ano mula kay Rion. Sabi ni Rimmer, hindi niya maintindihan kung paano ito nakatakbo hanggang dulo dahil dapat ay bumigay na ang resistensya nito dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito pagkatapos ng sarili niya. Ngumiti ang lalaking may pulang buhok at sinabing naging napakaburing ng bawat araw matapos maubos ang kanyang energy center pero nararamdaman niya na magiging kawili-wili ito. Sumagot si Jack na gusto niyang maging instruktor ng mga trainee. Umalis ang Panginoon at sinabing, dapat siyang mag-focus sa kanyang trabaho at huwag magpa-distract na sinang-ayunan naman niya. Dagdag pa ni Reimer, may pakiramdam siya na maipagkakatiwala niya ang kanyang kinabukasan sa isa sa mga trainee na ito. Sumagot si Jack na isa lamang itong pagkakataon. Bakit ba magiging mahirap para sa kanya na maging isang mandirigma? Umalis ang lalaking may pulang kapa. Napangiti ang instruktor at sinabing alam na alam niyang hindi iyon totoo. Sabi ng babaeng blonde, ngayong tapos na ang training sa pangkalahatan, iminumungkahi niyang pumunta sa training field, kaya naman naguluhan ang hari ng Essence dahil pagkatapos ng lahat ng ito, napakasamang nilalang pala nito. Tumingin sa kanya ang mga bata ng may pagtataka. Ang bawat isa sa kanila ay galit. Sa kanya, sinabi nila na wala itong kuwenta. Sabi ng isang lalaki, maliban na lang kung gumamit siya ng kung anong pandaraya, hindi siya makakarating sa dulo. Napansin naman ng pangalawa na narinig niyang may sakit daw ito. Ang babaeng may pulang buhok ay nagsabi na sigurado siyang dahil iyon sa elixir. Sabi niya, narinig daw niya ang mga balibalita na isang pulubing santo ang nagbigay nito sa kanya na ikinagulat naman nila. Sabi ng lalaki, ibig sabihin ay tumakbo siya gamit ang lakas ng elixir at ang pangalawa ay nagpatuloy na nagpapanggap pa rin itong isang taong may talento na nakatakbo hanggang dulo. Sabi ng babae, dapat daw nilang turuan ng leksyon ang lalaking ito. Itinulak si Rion sa pader, hindi niya maintindihan kung bakit biglaan ito, kaya nagtanong ulit ang babae, totoo bang hindi niya alam? Sabi ng lalaki, nagagawa pa nitong magmalaki, habang inaabuso ang lakas ng swerteng elixir na nakuha niya. At dagdag pa ng pangalawa, hindi man lang daw ito makakapagtakbo kung hindi dahil sa elixir ng pulubing iyon. Narinig ni Ryan kung paano nito nagawang gumamit ng ganoong kaduming pandaraya sa mga taong nasa gilid na wala man lang kakayahan, habang iniisip niya na pinapagalitan siya ng mga ito. Sa isang mababaw na dahilan, gaya ng inaasahan sa mga bata. Sabi ng lalaki, hindi siya dapat matakot. Dinala nila siya rito para magkaroon ng komportableng pakikipag-usap sa kanya, na dinagdagan naman ng pangalawa na magiging eksaktong ganoon ang mangyayari at magkakaroon sila ng kaswal na usapan. Nakiusap ang babae na huwag siyang mag-alala, dahil madalas itong mangyari, tatamaan niya ito ng isang tanong kung narinig ba nila ng tama ang mga sinabi ng instruktor, at nag-alok na mag-usap sila sa isa't isa. Nagtanong ang hari ng Essence kung magtitimpi ba talaga ang kanyang master. Pagkatapos ng ganitong pagtrato, dahil kahit hindi naman ito ganoon kaseryoso, sumagot si Rion sa pamamagitan ng pagsuntok sa mukha ng babae. Naguluhan ang dalawang lalaki sa ginagawa niya, tumilapon ang babae pabalik, ang bolang enerhiya ay hindi rin makapaniwala sa nakita. Nagtanong ulit si Rion kung ano ang sinabi nila tungkol sa pakikipag-usap para mapansin nilang tama sila. Sabi ng blonde, ito ay
Pakikipag-usap gamit ang mga kamao. Gusto siyang saktan ng morena, pero hinarang niya ito. Itinapon ng bata ang kanyang kalaban at tumilapon ito. Ang kaibigan nito ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Nagtanong siya kung bakit sila natatalo sa sandaling ito at nasuntok siya sa mukha. Ang babae ay bumangon at naglalaway na. Sabi ng bolang enerhiya, kamangha-mangha kung paano niya sila tinatamaan. Sinuntok siya ulit ni Rion. Ang morena ay napaluhod at umuubo. Nakiusap ang isa na tumigil na siya. Ang isa naman ay napansin na hindi na siya makahinga at sinabi ng babae na hindi sila nagkamali at nakiusap na tumigil na siya. Tinapakan ng malakas ng blonde na babae ang likod ng kanyang kamay. Sabi niya, bago matapos ang lahat ay hihingi muna siya ng pahintulot na magtanong, at agad naman itong sinang ayunan ng babae. Nagtanong si Rion kung sino ang nag-utos sa kanya na gawin ito, at kung si Esteril ba iyon, umiling ang babaeng may pulang buhok bilang tugon. Sabi niya, ginawa nila ito nang hindi niya alam at walang kinalaman dito ang direktang tagapagmana. Napansin ng blonde na babae na hindi ito inaasahan, dahil akala niya ay hindi siya nito gusto, pero mukhang hindi naman siya. Ganap na masama. Nagtanong si Rion kung sasabihin ba niya sa mga kasamahan niya ang tungkol sa usapang ito. Malinaw ang sagot niya na hindi. Hinablot ng lalaki ang buhok niya at isinalya ang ulo niya sa lupa. Dagdag pa niya, tama ang ginagawa nito. Kung ayaw niya itong kausapin, dapat niya itong iwasan. Sumagot siya ng may matinding takot na hindi na sila muling tatapak kahit sa anino nito. Maling-mali raw sila. Sumagot si Rion na kung naintindihan na nila ang lahat, dapat na silang umalis sa mismong segundong ito. Masaya naman si Rimmer. Nagmamanman siya sa likod ng puno at sa tingin niya ay isang mahusay na palabas ito, parang nakikita niya ang batang Panginoon. Hindi nagsisinungaling ang kanyang dugo. May talento rin siya sa sining ng pakikipaglaban, sabi ng lalaking may pulang buhok, isa itong likas na galing. Isa itong biyayang nakatago sa pagitan ng mga pinakamahuhusay na henyo. Sabik na siya sa magiging pag-unlad ni Rion sa hinaharap. Isang kabilugan ng buwan ang lumitaw sa likod ng isang gusali. Tiningnan ni Rion ang abiso na ang mga kondisyon ay nakamit na. Napakalma ang galit dahil sa kanyang mga ginawa at tumaas ng 1 puntos ang kanyang bilis. Nagprotesta ang namumuong dugo. Sumusumpa siya sa ano ba ito? Kahit ano paman, nakakakuha na siya ng mga puntos ngayon. Nakakakuha siya ng puntos sa pagbibigay lugod lang sa hari ng esensya dahil isa itong baliw na sistema. Ang bata ay sumagot na siya mismo ang gumawa nito at muling nagtanong kung bakit hindi pa rin niya ito alam hanggang ngayon. Sabi ng hari ng esensya, hindi pa niya nasubukan ang sistemang ito sa kahit na sino at ninakaw lang daw ito sa kanya. Nagtanong ang blonde na babae kung totoo ba talaga ito. Ang naging sagot sa kanya ay isa siyang ingratong bata. Tiningnan siya ng namumuong dugo ng may galit. Sabi nito, mayroon siyang mungkahi at nag-aalok na makipagpustahan. Inaalok niyang makipagpustahan sa hari ng esensya. Kapag nanalo siya, makakatanggap siya ng mga puntos para sa kanyang kakayahan. Pero kapag natalo siya, kailangan niyang harapin ang lahat ng poot nito. Sabi ng sistema, ang hamon para sa pusta ay inalok na. Ang mga kondisyon para makapasa sa pagsusulit para sa mga opisyal na mag-aaral ay ang makuha ang unang pwesto sa listahan. Kapag nagtagumpay siya, lahat ng kanyang kakayahan ay madaragdagan ng 2 puntos sa isang random na katangian. Kapag hindi siya nagtagumpay, magkakaroon ng 10 puntos ng emosyon at galit. Nagtanong si Rion. Nagtanong siya tungkol sa pagkuha ng unang pwesto sa pagsusulit para maging isang opisyal na mag-aaral ng guro. Nakakuha siya ng kumpirmasyon na tama ang kanyang sinabi. Ang makakakuha ng unang puwesto ay magkakaroon ng malinaw na resulta. Nilinaw ng blonde na babae kung ano ang ibig sabihin ng random na katangian. Isa sa mga katangian ng hari ang ibibigay sa kanya. Siyempre, ibababa ang antas nito para tumugma sa pagiging katamtaman lang niya. Nagtanong muli si Rion. Ano ang ibig sabihin ng 10 puntos ng emosyon ng galit kapag nabigo siya? Nakuha niya ang paliwanag. Ibig sabihin nito, matatanggap mo ang emosyon ng galit na taglay ng hari ng mga esensya. Ngumiti ang namumuong dugo. Sabi niya, ang pakiramdam ng galit sa simula ay parang wala lang, pero kung patuloy niya itong sisipsipin, hindi na niya makokontrol ang kanyang mga emosyon, gaano man katibay ang kanyang determinasyon. Napagtanto ni Rion kung ano ang sinusubukan nitong makamit. Napansin ng blonde na babae na sumagot ito ng tapat. Kung ikukumpara sa posibleng pakinabang, ang panganib ng pagkabigo ay maliit lang para sa kanya. Maaaring isa itong mansanas na may lason, at wala siyang ibang pagpipilian kundi kainin ito, ngayong nagbalik buhay na siya. Napansin ng lalaki na hindi naman masama ang mga kondisyon, pumayag siya at inilahad ang kamay para selyuhan ang kasunduan. Natuwa ang namumuong dugo at sinabing ito ang tamang desisyon. Nag-abiso ang sistema na tinanggap na ang pusta. Kung gagamitin niya ang karanasan mula sa kanyang dating buhay, hindi siya kailanman matatalo. Bukas, darating na siya sa teritoryo. Nakahiga sa lupa ang babaeng may maitim na buhok dahil sa pagod. Bawat isa ay nagrereklamo na parang sasabog na ang kanilang mga binti ngayon. Sabi ng pangalawa, hindi man lang niya magawang bumangon.
Sabi naman ng pangatlo, masyadong marami ang itinakbo nila kaninang umaga. Ipinaliwanag ng guro na ang ginagawa nila ngayon ay isang pose sa pangangabayo. Kailangan nilang gawin ang pose na iyon. Hindi nila ito dapat baliwalain. Dagdag pa ng lalaking may pulang buhok, ito ang pundasyon ng sining ng pakikipaglaban. Inutusan niya silang manatiling ganoon hanggang sasabihin niyang tumigil na, iidlip muna siya sandali. Sabi niya kalimutan na lang yon, kasi puro takbo lang at handstand sa kabayo ang ginagawa nila. Sabi naman ni Baron, dapat silang itigil na ang pagrereklamo, dahil tapos na ang regular na training nila, at dapat na silang magsimulang mag-ensayo. Kapag nagpatuloy silang, puro basic na exercise lang ang ginagawa, baka kalawangin ang galing nila sa pag-iespada. Sabi naman ng Essence King, nakaalis na sila. Dinagdag pa niya na magsasanay sila ng esgrima, at tinanong kung sasama ba siya sa kanila. Sumagot si Rion na hindi pa niya kailangan yon sa ngayon, dahil nagsasanay lang siya ng esgrima gamit ang mahina niyang abilidad. Pagkatapos ng oras na to, sa tingin niya, siguradong hindi espada ang kailangan niya ngayon. Ang lalaking may mapupulang mata, ay tumingin sa harap at naisip na kailangan niya ng basic na lakas at tibay ng katawan. Sinabi rin niya na ang kanyang pisikal na lakas ay kitang-kitang mas mahina kumpara sa iba dahil sa taglay niyang cold aura. Ang basic ang pinaka-importanteng parte para sa pag-unlad ng training kaya hindi niya kailangang magmadali. Naka-plank position siya ngayon habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Sa isip niya, kailangan niyang mag-focus sa pagkontrol ng sariling katawan. May nakasilip naman sa kanto ng pader. Akala ni Ronan ay si Ryan yon. Sa tingin niya, mabilis itong lumalaki dahil tumaas ang timbang niya. Kumpara kahapon, at siguradong narinig niyang may sakit ito noon. Sinabi rin niya na ang bigat ng binubuhat niya ay nadaragdagan araw-araw. Siyempre naman, kapag nag-training ka ng husto, tataas din ang bigat na kaya mong buhatin. Tiningnan siya ng tagapagmanang puti ang buhok at naisip na walang saysay ang pagbubuhat ng mas mabibigat na timbang bawat araw. Posible bang madagdagan ng 10 kilo ang kaya mong buhatin sa loob lang ng isang linggo? Tanong niya sa sarili. Tuloy pa rin si Ryan sa pag-bench press. Habang nagtataka siya kung dahil ba ito sa forma niya, iniisip niya kung paanong ang isang taong may sakit ay nagagawa pang maging ganito kadesidido. Hindi rin niya maintindihan. Nilapitan niya ito. Ang lalaking may mapupulang mata ay tumingin sa kanya, habang iniisip naman ng babae na siguradong may kakaiba sa kanya. Tinanong ulit ng lalaki kung alam ba talaga nito ang pangalan niya. Nagtanong naman si Rion kung bakit siya nandoon. Nagkatinginan ang mga bata. Hindi. Maintindihan ng babae kung bakit ang bilis nitong lumakas. Bigla siyang may napagtanto. Tulala siyang tumingin sa kanya at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dumaan ang babae. Naupo si Ronan sa tabi niya, bagay na nagtaka sa kanya. Humiga ang kapatid ng direktang tagapagmana at magsisimula na sanang mag-bench press. Nasa likod naman niya ang babaeng puti ang buhok at pareho silang nagtataka sa nangyayari. Siya ay nagbuhat ng mga dumbbell. Nagbuhat din siya ng isa. Naintindihan niya na hindi siya nagkakamali. Napansin ni Ronan na pareho ang amoy. Ang babaeng blonde ang buhok ay naramdaman na matapos maamoy ang preskong banggo ng lalaki, gumaan ang kanyang pakiramdam. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at napagtanto na dahil doon ay kaya na niyang magbuhat ng mabibigat. Tinanong ulit ni Ronan kung may gusto ba siyang itanong. O wala, pero umiling lang ang babae. Tumalikod ang lalaki at tinitigan lang niya ang likod ng ulo nito. Ang babae ay pumikit at naisip na kailangan niya itong sundan ng mas madalas. Tumingin naman sa harap si Baron na tila nayayamot. Nakita niya na sinusundan ng kapatid niya ang lalaking blonde ang buhok. Tinanong siya ng mga kaibigan niya kung bakit ito sumusunod, bakit daw ba? Lagi itong sumasama sa taong pinalaya sa main clan, may pumulot ng kahoy na tungkod at sinabing wala itong silbi. Walang mapapala sa paulit-ulit na simpleng training para sa lakas. May nangatwiran naman na siguradong hindi pa siya sapat na malakas, kaya kailangan niya ng basic training. Kahit anong gawin niya, talagang magkaiba ang level nila. Dagdag pa ni Baron, hindi niya alam kung ano ang magiging kondisyon sa test, pero ang paghahanda niya para sa araw na to ay magiging maayos. Kahit papaano, dapat siyang magpatuloy sa pag-eespada para mahasa ang sarili niyang martial arts. Umalis siya at sinabihan ng iba na sundan siya. Sabi niya, hindi raw sila dapat mag-focus doon, itapon na ang mga walang kwentang bagay. Ang resulta ang magsasabi ng lahat. May isang dahon na nahulog sa tubig. May lumingon sa babaeng blonde. Si Dorian ay bumati at nagtanong kung pwede ba siyang makisabay sa training nila. Sinabi niya na gusto niyang maging fit. Sumagot si Ryan na wala siyang pake. Nagpasalamat ang lalaking berde ang buhok at bilang ganti, sabi niya ay kahit papaano ay may maibibigay siya habang may kinukuha sa bag niya. Naglabas ang lalaki ng mga cookie at pinatikim sa kanya dahil napakasarap daw ng mga ito. Tumanggi naman ang lalaki at sinabing ayos lang siya, sabay alok na kunin na lang ang mga yon. Tiningnan naman ng babaeng puti ang buhok ang mga cookie nang may pagkatakam. Nagugutom siya.
Nagtatakang tumingin ang lalaki sa kanya, napakunot ang noo nito. Kinuha ng kapatid na tagapagmana ang mga cookie, habang iniisip ni Rion na may isa na namang kakaibang bata na dumikit sa kanya. Tinulungan siya ng mga bata sa paghawak ng barbell. Umihip ang hangin at tinangay ang mga patak ng tubig mula sa mga puno papunta sa damuhan. May pumunit ng pahina sa kalendaryo. Nag-organisa naman ang mga bata ng isa pang takbuhan. Si Ryan ay nagwa-warm up. Taglagas na noon, nalalagas ang mga dahon ng maple. May isang dahon na nahulog sa gitna ng lawa. May mga sapatos namang nakalagay sa salansanan. Tumingin sa harap si Baron ng may seryosong focus. Naisip niya na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang training. Takbo rito. Takbo roon si Ryan. Habang tila hindi kontento sa ginagawa niya. Sinabi rin niya na naglalaan siya ng oras araw-araw para ayusin ang sarili niya. Ang lalaking blonde. Naaalala niya ang mga likod ng mga humarang sa kanyang daanan noong unang araw ng pagsasanay, na pagtanto ng lalaki na wala na ang mga ito. Ang mga likod na iyon ay hindi na lumilitaw sa harap ng kaniyang mga mata. Huminga siya ng malalim at nag-focus sa kakaunting natitira. 2 na lang ang natitira. Tumingin si Rion kina Runin at Baron. Naisip niya na lumipas na ang oras at umaga na para sa pagsubok. Nagpasalamat ang lalaking may pulang buhok sa lahat dahil sa pagpunta rito. Sinabi ng boses na sa pagkakataong ito, narito na ang lahat ng mga guwardiya. Nakiusap silang sundin ang mga panuntunan at kumilos ng maayos. Tinawag ng hari ng Essence ang lalaki sa kanyang buong pangalan. Sinabi niya na sana ay naaalala nito ang kanilang kasunduan. Napansin niya na kailanman ay hindi niya nagawang talunin ang 2 katunggaling ito. Kaya dapat siyang maghanda sa bagsik ng hari ng Essence, pero deadma lang sa kaniya ang lalaking may pulang mga mata. Sinabi niya na ibang-iba ang pagsubok na ito at walang nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari. Nagtanong si Rion kay Dorian. Tinanong niya kung anong ginagawa nito roon. Sumagot si Dorian na sobrang nag-aalala siya sa mga pagsusulit at sinusubukang ilabas ang kaniyang nararamdaman. Nakiusap siya na huwag siyang ituring na mahina. Nilapitan ni Ronan ang lalaki at binigyan ito ng biskwit. Sabi niya, kailangan itong kumain dito. Pero tumanggi ang lalaki, lumingon si Baron sa kaniya ng may pagkairita. Hindi maintindihan ng hari ng Essence kung bakit napapaligiran siya ng ganitong mga tao lang. Sinabihan ni Sylvia si Helen na tumingin. Masaya siya dahil nandoon ang kaniyang anak na puno ng kumpiyansa. Sabi naman ng katulong, naging kumpiyansa ito dahil sa kaniyang pagsasanay. Tiniis daw nito ang 6 na buwan ng napakahirap na pagsasanay, dagdag pa ng katulong, tila nagkaroon na rin ito ng mga kaibigan. Kung hindi man nakakamangha ang kaniyang ugali, naalala ng babae na ang batang amo ay hindi kailanman nagalit simula pagkabata. Napakaunawain nito, at ngayon ay may mga kaibigan na siya. Sobrang proud siya. Buong pagmamalaking tumingin si Sylvia sa kanyang anak. May nag-utos na hanapin ang pinuno ng pamilya. Lumabas si Jack na nakasuot ng pulang kapa. Bagong gupit ang kaniyang balbas. Nagulat ang mga tao na ang mismong pinuno ng pamilya ang lumabas. Personal niya itong pinuntahan para makita ngayon. Masungit na nakatingin sa harap ang mas nakatatandang babaeng blonde. Nagtataka ang mga tao kung bakit siya pumunta ngayon sa kaganapan. Kailanman ay hindi siya pumupunta noon. Pati ang instruktor ay naguluhan sa pagdating ng pinuno. Pinagmamasdan ng ama ang lahat. Napansin niya na ang kaganapang ito ang magpapasya sa kinabukasan ng pamilya, at ang instruktor naman ay parang nailang doon. Kinakabahang tumawa ang lalaking may pulang buhok, at sinabing hindi naman ganoon ang iniisip niya, at masaya siya sa pagdating nito para sa mga pagsusulit ngayong araw. Naniniwala si Rimmer na dahil dumating na ang pinuno, wala na silang oras para mag-aksaya, kaya ipinag-utos na niya ang agad na pagsisimula. Hiniling niya na simulan na ang mga opisyal na pagsusulit para sa lahat ng mga ginang, ginoo, at mga bata na naroroon. Ang mga kondisyon para makapasa sa pagsubok ay ibubunyag na ngayon sa lahat ng interesado. May isang dahon na nalaglag mula sa puno. Doon natuon ang atensyon ng instruktor. Ang berdeng enerhiya ng lalaking may pulang buhok ay bumalot sa mga dahon sa paligid pati na sa mga bata. Takot na tumingin ang mga bata kay Rimmer. Takot din si Rion at naghihintay sa susunod na mangyayari sa malaking pagsubok. Sinabi ni Rimmer na ang pagsubok ay kabibilangan ng isang gawain para malampasan ang kaniyang pressure, at ito na ang kabuuan ng pagsusulit. Ibinuka ni Rimmer ang kaniyang mga kamay at inilabas ang kaniyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang pressure ay katangian lang ng isang mandirigma. Ang pagsubok na ito ang magsasabi kung gaano na nahasa ang kakayahang iyon. Nagkrusal ng braso ang isang nanonood at nagsabing hindi siya sang-ayon. Tutol siya dahil kamakailan lang natutunan ng mga bata ang aura. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magkaroon ng ganitong pressure ng maaga. Sinuportahan siya ng iba, at sumigaw na may mga bata pang walang aura, kaya tingin nila ay masyadong mabigat ang pressure test na ito. Bukod doon, nabalitaan nila na natutulog lang si Rimmer tuwing klase, kaya lalo silang nagalit sa kaniya. Nakatayo lang ang guro na ang mga kamay ay nasa bulsa, pinakinggan niya ang mga tao, at bumuntong hininga bago ibigay ang huling paliwanag.
Ipinaliwanag ni Rimmer na ang pressure ay hindi lang basta aura, ang tunay na pressure ay ang antas na tumataas dahil sa mga nakamit na tagumpay. Ito ang dangal ng isang mandirigma na makakamit kahit walang aura. Gusto sanang kumontra ng nanonood sa narinig niya. Pero may nakapansin na tama si Rimmer. Tumingala siya at nakita si Master Jack na nakaupo doon at nanonood. Kinumpirma ni Jack na ang isang tao ay nagkakaroon lang ng pressure sa pamamagitan ng kaniyang paraan ng pamumuhay. Ngumiti sa kaniya ang coach. Idinagdag ng pinuno ng pamilya na kahit ang walang aura ay pwedeng magkaroon ng matinding pressure pagkatapos ng mahirap na pagsasanay. Tumawa si Rimmer at sinabing wala siyang inaasahang iba mula sa master. Masaya niyang ibinuka ang kaniyang mga kamay at inanunsyo ang pagtatapos. Sinabi niya na iyon na ang lahat at umaasa siya na wala nang magtatanong tungkol sa pagsubok na magsisimula na ngayon. Hiniling ng guro na itigil na ang pakikipagtalo at simulan na agad ang pagsusulit. Tinawag niya si Ronan para pumunta sa harap. Pinapaatras niya ang lahat. Naging tensyonado ang atmosfera sa pagitan ng dalawa sa gitna ng bakuran. Binalaan ni Rimmer ang babae na ang pressure na ibubuhos niya ay dapat nasa tamang antas para malampasan nito ngayon. Sinabi niya na ang pressure na ilalabas niya ay dapat nasa tamang antas para malampasan nito pagkatapos ng mahusay na pagsasanay. Sinabi niya na kapag nalampasan at nahawakan siya nito, papasa siya sa test. Napangiti ng nakakaloko ang professor. Pinakawalan niya ang matinding pressure at pinalibutan si Ronan ng kanyang aura, habang nananatiling nakabulsa ang kanyang mga kamay. Nayakap ng bata ang kanyang sarili sa takot. Talagang nahihirapan na siya. Habang nakangiti, sinabi ni Rimmer na kung gagamit siya ng aura, babagsak siya agad-agad. Gusto niyang pumasa ang bata sa test na ito gamit lang ang tibay ng loob na nakuha niya sa kanyang pagsasanay. Napapikit si Ronan at humakbang pasulong. Iniabot niya ang kanyang kamay sa guro na nasa harap niya. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Tinapik ni Rimmer ang kanyang ulo at pinuri si Ronan sa lahat ng pagsisikap niya. Inamin ng professor na nakikita niya ang bunga ng paghihirap nito. Napaupo ang bata sa lupa habang habol ang kanyang hininga. Sana raw ay ipagpatuloy niya ang ganoong ugali. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ni Dorian at agad na natakot ang bata. Hindi niya maintindihan kung bakit siya na ang susunod. Ayaw na ng professor na mamili ng pagkakasunod-sunod at sinabihan na lang siyang magmadali. Kaya naman, ang kinakabahang si Dorian ang pumalit sa pwesto ng pagod na si Ronan. Tumayo si Rimmer sa tapat ng bata. Tinanong niya kung nakita ba nito ang ginawa ni Ronan at gusto niyang tibay ng loob lang din ang gamitin nito. Pabulong na sinabi ng bata na parang hindi niya kaya dahil alam naman ng lahat na mahina ang kanyang loob. Napangiti ang coach at sinabing kung ganoon ay babagsak lang siya sa test bago pinakawalan ang matinding pressure. Agad na dumaing si Dorian dahil nagsimula na siyang mahirapan. Napaluhod siya sa harap ni Rimmer. Pinanood silang mabuti ni Alex. Napansin niya na binabagay ng professor ang tindi ng pressure sa bawat isa sa kanila. Napagtanto ng bata na inaayos ni Rimmer ang lakas ng pressure depende sa antas ng kakayahan ng mga bata. Pinagmamasdan niya ang tindi ng pagsasanay na pinagdaanan nila, ibig sabihin ay nakatutok siya sa bawat isa sa kanila. Humanga ng husto si Alex sa taong ito. Napangiti si Rimmer nang makitang nakahawak na si Dorian sa binti niya. Masaya siya dahil nagawa nito ang lahat at idineklarang pasado na siya, nanginginig naman ang bata na nasa paanan niya. Napansin ng professor na walang tiwala si Dorian sa sarili, kaya pinayuhan niya itong itaas ang kanyang noo simula ngayon. Nasuka ang bata. Sigurado si Rimmer na sapat na ang narinig ni Dorian. Tirik na ang araw sa langit. Tinawag na niya ang susunod para sa test. Nagpatuloy ang pagsusulit habang may isang dahon na lumulutang sa batis. Tinawag ni Rimmer ang pangalan ng susunod na kukuha ng test, si Baron. Masayang sumagot ang bata sa tawag sa kanya. Iminungkahi ng professor na magsimula na agad sila. Tiningnan niya si Baron ng may talim, gaya ng ginawa niya kanina. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso at pinakawalan ng pressure. Nagpigil ang bata na tila ba nasa gitna ng isang malakas na bagyo ng nyebe. Nagulat siya na kailangan pa niyang hawakan si Rimmer sa kabila ng ganito katinding lakas. Napilitang tanggapin ni Baron ang katotohanan. Napagtanto niya na hindi pala biro ang pinagdadaanan ng mga nauna. Napaisip siya kung paano ito natiis ni Ronan. Napaluhod ang bata dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Napasubsob na siya sa lupa. Sabi ng coach, may talento siya. Sa 160 tao, kabilang si Baron sa mga pinakamagaling. Ngunit, idineklara ni Rimmer na ang bata, gaya ng iba pang nakikinig sa kanya, ay nag-aaksaya lang ng oras. Hindi niya maintindihan ang silbi ng walang kwentang lakas na wala namang malalim na dahilan, nawalan ng pag-asa si Baron. Dagdag pa ng professor, kailangan nilang sanayin ang kanilang katawan at tibay ng loob imbes na mag-aksaya ng panahon. Nakikita niya na ginagamit ng bata ang kanyang aura sa tuwing may pagkakataon. Nagbabala si Rimmer na kung gagawin niya iyon, babagsak siya. Nagnitnit ang mga ngipin ni Baron dahil ayaw niyang bumagsak sa test. Nagpasya siyang hinding-hindi niya malilimutan ang nangyari sa kanyang nakaraan. Hindi mawala sa isip ng bata ang malamig na tingin ng kanyang ama.
Alam niyang kung hindi niya ito malalampasan, mapapatalsik siya. Buong lakas niyang iniabot ang kanyang kamay sa guro. Gumawa si Baron ng isang huling pagsisikap. Nahawakan ng bata ang binti ni Rimmer at sinabi ng professor na nakapasa siya. Hingal na hingal si Baron. Pinuna ni Rimmer na 12 taong gulang pa lang naman ito, kaya mas mabuting itigil na ang pagpapanggap na matanda. Dapat siyang magsanay ayon sa kanyang edad. Sinabi rin niya na kung puro sa harap lang siya titingin, hindi niya makikita ang mga panganib. Gayunpaman, nasiyahan si Rimmer. Lumingon siya para tawagin ang susunod na estudyante para sa test. Si Ron pala ang susunod, na humakbang ng may buong kumpiyansa. Lumapit ang bata sa guro. Napangiti si Rimmer at sinabing ang bida ang huli, sabay tanong kung handa na ba itong magsimula. Kinumpirma ito ng bata nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, nagpakawala ang coach ng mas matinding puwersa. Nasalo ng bida ang matinding bugso na iyon. Patuloy na itinaas ni Rimmer ang kanyang lakas. Nag-alala naman sina Sylvia at Helen. Nabigla si Jack sa tindi ng pressure na ito. Pinagtiisan ni Ron ang pagsubok at nagduda kung para ba talaga sa kanya ang ganoong kalakas na puwersa. Masayang pinagmasdan ni Rimmer na ang talento niya ay sadyang mas mataas kaysa kina Ronan at Baron. Nagmukha siyang kontrabida at nagmungkahing subukang lumaban. Naging mahirap ito para sa kanya. Gayunpaman, alam niya na ang antas ng lakas ay hindi nakaimbak sa katawan, kundi sa mismong kaluluwa. Ngayon, hindi lang niya naabot ang antas ni Rayon, ang anak ni Sylvia, kundi napanatili rin niya ang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay. Namuhay siya noon bilang si Ron, ang asasin. Humakbang ang lalaki pasulong. Sobrang nagulat si Rimmer dahil nagawa nitong mapagtagumpayan ang kanyang presyon. Mataman namang nagmamasid ang pinuno ng pamilya at lalong kumunot ang kanyang noo. Hindi makapaniwala ang guro sa kanyang nakikita. Nakita niya ang bata na 1 metro na lang ang layo sa kanya. Inisip niyang imposible ito o higit pa sa imposible. Ang bida ay hinawakan ang tiyan ni Rimmer, dahilan para mapaatras ito ng kaunti. Gulantang ang lahat. Hindi rin makapaniwala sina Rimmer at Jack. Ngumiti ang bida. Tinanong niya kung tapos na ba ang pagsusulit. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na si Rion. Ay nakayanan ang ganoong tindi ng presyon. Akala nila ay imposible iyon. Nagulat din si Karan at ang kanyang katulong. Nalilito si Rimmer. Ang nasa harap niya ay isang batang mukhang sakitin na wala man lang aura. Maingat siyang nakipag-usap kay Rion. Nakakunot ang noo ng guro, gustong malaman kung sino ba talaga siya. Sumagot ang bida na 6 na buwan nang pinapanood ni Rimmer ang kanyang pagsasanay, at pagkatapos ay sinabi ang kanyang pangalan. Nilinaw ng tagapagsanay na nagtatanong siya dahil nalampasan ng bida ang inaasahan para sa 6 na buwan na iyon. Bulalas niya, nakalikha siya ng presyon na lampas na sa kakayahan ng isang bata. Inamin ni Rimmer na gusto lang niyang maglibang. Hindi niya akalain na makakawala si Rion doon. Nagkibit balikat lang ang bida, napatingin sa ibaba ang guro. Bigla siyang nabuhayan. Kinamot niya ang kanyang batok, napagtantong nawalan siya ng kontrol sa sarili, at pagkatapos ay tumawa ng pilit. Inamin ni Rimmer na medyo naabala siya at pinaalala sa lahat na siya ang pinuno ng pagsasanay. Ipinahayag niya na tapos na ang opisyal na pagsusulit dahil si Rion na ang huling kalahok, sinabi ng tagapagsanay na. Iaanunsyo na niya ngayon ang listahan ng mga pinakamahusay na estudyante na gustong-gustong malaman ng lahat, kinakabahan si Baron. Sabik na malaman ni Karan kung sino ang naging pinakamagaling na estudyante sa ika-5 kampo ng pagsasanay. Walang iba kundi ang bida. Napaiyak si Sylvia dahil ang anak niya ang naging pinakamahusay, maging si Helen ay naging emosyonal at masaya. Masaya siya dahil nagtagumpay si Rion. Hindi makapaniwala ang madla na siya ang naging numero 1. Matatanggap pa sana nila ito dahil sa paglaban niya sa presyon, pero hindi nila maintindihan kung paano niya nalampasan si Baron. Sumigaw si Baron na hindi siya sang-ayon at sinabing hindi ito totoo at nagsisinungaling si Rimmer. Tinanong ng guro kung saang bahagi siya nagsisinungaling. Naniniwala ang bata na mas mahina si Rion kaysa sa kanya pagdating sa tibay. Pakiramdam niya ay mas angat siya sa lakas at talento, at hindi niya matatanggap na si Rion ang magiging pinakamagaling. Nakatingin sa kanya ang lahat. Sigurado si Baron na nandaya ang bida sa kung anong paraan. Sumang-ayon ang mga nanonood na mukhang kapanipaniwala ngayon. Pinag-usapan nila kung bakit hindi ito dapat maging pinakamagaling. Kakaiba raw ito dahil sa sumpa ng yelo, at dahil wala siyang aura. Inisip pa ng iba na baka sinuhulan niya ang guro. Pinagkrusal ni Rimmer ang kanyang mga kamay sa dibdib at walang pakialam na pinakinggan ang mga tao sa paligid niya. Nagpa siya ang madla na. Dahil sa mga balibalita tungkol kay Rimmer, posible nga iyon. Itinuro ni Baron si Rion at sinabing sila ay mga mandirigma. Magkapamilya sila, kaya para malaman kung sino ang mas magaling, dapat silang lumaban sa halip na gumawa ng mga ganitong pagsusulit. Ngumiti ang tagapagsanay. Napansin niya na gustong-gustong ni Baron na maging pinakamagaling na estudyante. Namula ang bata at tumutol. Inanunsyo ng guro na sa kasamaang palad, tapos na ang pagsusulit, kaya humarap siya kay Jack. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin. Nag-isip ang pinuno ng pamilya at humarap sa bida.
Sinabi niya na hindi sang-ayon ang iba sa resulta at gusto niyang malaman ang opinyon nito tungkol sa isang duelo. Nanatiling tahimik si Rion. Ngumiti ng may kumpiyansa si Baron, pero tumanggi ang bida sa harap ng mga gulat na mata at ipinaliwanag ang dahilan. Sinabi niya na tapos na ang pagsusulit at nainunsyo na ang resulta. Kaya ayaw niyang makipaglaban ng wala namang mapapala. Nagulat si Baron. Napansin ni Ron na laging sinasabi ni Baron ang tungkol sa dangal, kaya hindi niya inaasahang matatalo ito ng ganito. Nasaktan ang pride ng lalaki at tahimik niyang ininsulto ang bida. Nagpasya si Jack na gumawa ng ibang paraan. Iminungkahi niyang magsagawa ng duelo para sa posisyon ng pinakamagaling na estudyante, at kapag nanalo si Ryan, bibigyan niya ito ng isang tansong token. Nabuhayan ang bida nang marinig ang tungkol sa gantimpalang iyon. Ang mga medalyang ginto, pilak, at tanso ay ibinibigay base sa galing. Nag-iiba rin ang mga pabuya depende sa dami nito. Maging ang tansong medalya ay ibinibigay mismo ng pinuno ng pamilya. Kaya naisip ni Rion na dapat siyang makakuha ng magandang bagay. Napansin niya na hindi rin masaya si Jack sa kinalabasan kaya pumayag na siya. Napahawak naman sa kanyang ulo si Jack. Ibinagsak niya ang kanyang kamao at inihayag na magsisimula na ngayon. Napagdesisyonan na sa pagkakataong ito, ang pamilya na ang pipili kung sino ang magiging pinakamagaling na estudyante. Magkaharap na ngayon sina Rion at Baron. Ipinaliwanag ni Rimmer na ito ay isang round na labanan lang at nagbabala tungkol sa mga patakaran. Nagbabala siya na kapag gumamit sila ng aura o sandata ay madidisqualify sila. Katawan lang ang pinayagan niyang gamitin nila. Naglakad ng ilang hakbang si Baron palapit sa bida. Itinaas naman ng trainer ang kanyang kamay, handa nang simulan ang laban. Nagbigay na siya ng hudyat at nagsimula na ang bakbakan. Agad na umatake si Baron gamit ang kanyang kamao. Bahagyang nakailag lang ang bida. Naghanda ang kanyang kalaban na sumipa. Nasangga niya ang tama sa kanyang braso. Napagtanto ni Rion na magiging mahirap na laban ito. Ipinagmalaki ni Baron na iyon ang Abyssal Tiger Fist na personal niyang namana sa kanyang ama. Dahil wala namang nabanggit tungkol sa mga teknik sa suntukan, hindi niya ito itinuring na pandaraya. Malakas niyang tinamaan ang bida sa katawan. Nagulat ang mga manonood kay Baron nang makitang tila hindi man lang makaganti si Rion. Patuloy sa pag-atake si Baron. Akala niya ay mas mahina ang bida kaysa sa kanya dahil galing lang ito sa mababang sangay ng pamilya. Hindi makapaniwala ang bata na naglakas loob ang bida na agawin ang pwesto niya, kaya naman umatake siyang muli. Naalala niya kung paano siya at ang kanyang ama lumayo kay Rion na tila basag na noon, at kung paano sinabi ni Karen sa kanya na huwag mag-alala. Sinabi ni Karen na hindi nila kailangan ng isang mahinang kaawa-awa. Nakiusap naman ang kanyang ama kay Baron na huwag siyang bibiguin. Dala ang mga iniisip na iyon, lumaban ang bata ngayon. Alam niyang nakamasid ang kanyang ama, kaya kailangan niyang patunayan ang kanyang lakas. Sige pa rin sa pag-atake si Baron, habang patuloy naman sa pagdepensa si Ryan. Naniniwala ang bata na hindi siya matatalo ng isang tulad ng bida. Sa pagkakataong ito, matagumpay nang nakaiwas ang bida at nasalag ang mga atake. Muntik na siyang tamaan sa ilang suntok, pero nakikita na sila ni Rion. Nakikita niya ang mga kamao ni Baron at ang daloy ng mana nito. Kaya naman, malinaw na sa kanya ang bawat galaw ng atake. Sumugod uli si Baron para tapusin na ang bida, sakaling hindi pa ito sumuko ngayon. Tumalon siya kay Ryan mula sa itaas, pero handa na ang bida na gumanti. Hindi maintindihan ng bida kung bakit siya susuko, kaya naman hinigpitan niya ang pagkuyom ng kanyang kamao. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamao at nagbanggaan ang dalawa. Napaatras ang kalaban ni Rion at binawi ang kanyang kamay dahil hindi niya kaya ang lakas nito. Hindi maintindihan ni Baron ang nangyayari at kung bakit hindi sumusunod ang kanyang kamay. Handa na ang bida na ibigay ang huling bagsak. Sinuntok niya si Baron sa ulo. Muntik nang mawalan ng malay ang kanyang kalaban. Nagnitnit naman sa galit si Karen. Inakala ng mga manonood na imposible ito. Napansin nilang Abyssal Tiger Fist din ang ginamit ni Ryan. Hindi makapaniwala si Jack sa kanyang nakita. Nakasubsob na si Baron at pilit na naghahabol ng hininga. Tinanong niya si Rion kung paano nito nagamit ang Abyssal Tiger Fist. Sumagot ang bida na ipinakita raw ito sa kanya ni Baron kanina. Ipinaliwanag niya na kinopya lang niya ang teknik nito. Hindi maintindihan ng mga tao ang kapaparamlang na nangyari. Inakala nilang walang kwenta ito at hindi niya posibleng magawa iyon. Akala ng madla ay palihim na itinuro sa kanya ang teknik na iyon. Dahil wala na talagang ibang paliwanag, lahat sila ay sumang-ayon na imposible ito. Kalmadong hinimas ni Rion ang kanyang palad. Tumayo siya sa harap ni Baron, ang kalabang tinalo niya. Pinapanood naman sila ni Rimmer. Napahawak siya sa kanyang bibig at inaming espesyal talaga ang batang ito. Pinagmasdan ng mabuti ng trainer ang bida. Napansin niya na nagawang kanselahin ng bida ang Abyssal Tiger Fist gamit ang isang counter-attack mula sa kabilang direksyon. Alam niyang ang kakayahan palang nabasahin ang teknik ng kalaban ay sapat na para tawaging isang henyo. Pero nagawa pa itong ulitin ni Rion. Napagtanto ng guro na ang talentong iyon ay maaaring umabot sa rurok ng buong kontinente. Ito mismo ang kailangan ng pamilya.
Opisyal na idineklara ng trainer si Ryan bilang panalo sa laban. Itinaas ang kamay sa langit, idinagdag niya na tapos na ang pagsusulit. Sina Sylvia at Helen ay patakbong lumapit sa kanya. Nagulat ang bida nang makita sila sa arena. Sa sumunod na sandali, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. Yumakap pabalik ang bida, bagamat nakakapanibago ito para sa kanya. Habang umiiyak si Sylvia, binalitaan ni Blue si Rion na gutom na siya. Pinagmadali siya ni Blue na umuwi na. Lumabas din ang mga magulang ni Runin para suportahan ang kanilang anak. Pero si Baron ay binuhat na lang paalis ng kanyang butler. Tumingin ang bata sa dami ng tao. Nanatili doon ang kanyang ama ng sandali, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nawala ng pag-asa si Baron. Pinagmasdan niya si Karen, pero wala siyang magawa. Kinagabihan, may ilaw pa sa opisina ni Karen, maririnig ang mahinang lagitik ng apoy ng kandila. Nakatayo si Baron sa harap ng mesa ng kanyang ama, nakayuko ang mga mata. Ang lalaki naman ay nakaupo sa kanyang upuan sa tapat nito. Hindi siya humaharap sa kanyang anak. Nakaramdam ng matinding kasalanan ang bata at inaasahang mapaparusahan siya. Tinawag siya ng kanyang ama at agad naman siyang sumagot. Tinanong nito kung natatandaan pa ba ni Baron ang sinabi niya noon. Pumunta siya rito. Masayang sumagot ang kanyang anak na inutusan siya ng ama na bumalik bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante. Sabi niya, wag na huwag daw siyang magpapatalo kahit kanino. Humarap si Karan sa kanyang upuan at kinumpirmang hindi naman daw ito mahirap. Naalala ng lalaki na sinabihan niya si Baron na dumaan muna sa bahay ni Ronnie. Pagkatapos niyang tapakan si Rion, dapat siyang bumalik bilang pinakaangat sa lahat. Galit na galit si Karan sa nangyari. Ayos lang sa kanya kung matalo sa isang babae, pero ang anak niya, natalo ng isang hamak na galing lang sa malayong sangay ng pamilya. Inisip ng lalaki na gusto siyang ipahiya ni Baron. Tinanong niya kung gusto ba ng bata na maging katulad ng iba pa niyang mga kapatid. Nag-alinlangang sumagot si Baron. Sabi ni Karan, nasayang na niya ang kanyang unang pagkakataon at nagbigay pa ito ng isang babala. Pipiliin ang pinakamagaling sa klase pagkatapos ilabas ang mga grado. Kailangang makuha ng anak niya ang pwestong iyon. Inutusan ng ama ang anak na umalis na. Naintindihan naman ito ng bata at naglakad-lakad siya sa tahimik na lungsod sa gabi. Naisip niya ang mga sinabi ni Karan. Kung gusto niyang manatili sa pangunahing linya ng pamilya, hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Sa sobrang galit, sinuntok ni Baron ang pader. Naniniwala siyang kasalanan nito ni Rion, ang nakakaawang bata na iyon. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nangyari iyon. Talagang hindi niya matanggap ang pagkatalo niya. Naglakad si Baron habang nakatakip ang kamay sa kanyang mukha. Tuliro siyang tumingin sa unahan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya napunta sa silid-sanayan. Akala niya, dahil lang siguro ito sa nakasanayan na niya. Tahimik niyang binuksan ang pintong kahoy at lumingon-lingon, iniisip na wala namang tao doon. Katatapos lang ng pagsusulit. Kumuha si Baron ng isang dumbbell at napatingin sa sulok ng silid. May mga kahon doon para sa mga gamit. Ang isa sa mga iyon ay kay Rion. Lumapit si Baron at hinawakan ito. Kinumbinsi niya ang sarili na titingin lang naman siya at hindi magnanakaw, kaya binuksan niya ang locker. Nagulat siya sa nakita niya. Napakaraming sapatos doon at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ni Rion ang lahat ng iyon. Kahit hindi na bilangin, halatang may mahigit 100 pares ng sapatos doon. Kumuha si Baron ng isa. Hindi siya makapaniwala na ganoon karami ang nagamit ng bida sa loob lang ng 6 na buwan, samantalang siya, 2 beses lang nagpalit ng sapatos. Napatingin sa likod ang bata. Inisip niya si Rion na basang-basa ng pawis sa upuan habang nag-iensayo gamit ang mga dumbbell. Dito na siya natauhan, naalala ni Baron na nagsasanay ng husto ang bida habang siya naman ay binaliwala lang ang mga basic at pag-iensayo ng espada. Habang nagpapahinga siya sa dorm, dala-dala ni Rion ang tunay na diwa ng pamilya, kabaligtaran ang ginagawa ni Baron. Napagtanto ito ng lalaki at nalungkot siya habang tinitingnan ang sapatos ng bida na hawak niya. Tumingin siya sa gilid. May isang pares ng dumbbell na nakalagay malapit sa upuan ng sanayan. Tinitigan niya ang mga ito ng maigi. Ibinalik niya ang mga sapatos ni Rion sa sahig at itinago sa kahon. Pagkatapos isara ang kahon, tahimik na umuwi si Baron. Tumingin siya sa mga bituin ng may matinding determinasyon. Mas kumalma na ang kanyang tingin, hindi makapaniwala si Blue. Siya, ang hari ng essence ng 100 taon, ay umamin na. Ngayon lang siya nakatagpo ng katulad ni Rion. Nagbukas ng dialogue box ang lalaki, at tinanong ni Blue kung sino ba talaga siya. Hindi sumagot ang bida at hinayaan lang siyang mag-isip. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng kakayahan ang mayroon nito. Sabi sa screen, nanalo siya sa isang kasunduang puno ng galit, at ang nanalo ay makakatanggap ng mga espesyal na gantimpala. Tumaas ng 2 ang lahat ng skill points niya, at may nabuo ring isang random na katangian. Lumabas ang Snowflower Perception. Sabi ni Blue, magandang katangian ito, pero hindi para kay Rion. Ipinaliwanag niya na isa itong kakayahan na nagpapatalas ng pakiramdam. Kahit isa lang itong star, kapaki-pakinabang pa rin ito.
Tumaas ng 10% ang kanyang pakiramdam. Ipinagmalaki ni Blue na mas matalas pa rin ang pandama ng isang hari. Ang kanyang mga pandama ay nakakaramdam ng 10 beses na mas mabilis kaysa sa isang normal na tao. Sinabi ng bida na mukhang maganda naman ito. Pero, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pangalan nito. Nag-isip si Blue at tinanong ang sarili kung hindi ba ito nagustuhan ni Rion. Pagkatapos ay lumabas na ang bida sa opisina. Napagtanto niya na mahina ang hari ng Essence pagdating sa pag-imbento ng mga pangalan. Nainis naman si Blue sa sinabi niya. Dumating na ang gabi ng kabilugan ng buwan. Kasama ni Rion si Sylvia sa bakuran nang may iniulat ang mayordomo. Ipinapatawag ng pinuno ng pamilya ang batang Panginoon, natatakot ang kanyang ina na baka mapahamak ito. Tumawa si August at sinabing huwag na itong mag-alala. Ipinaliwanag niya na may gustong ibigay na regalo ang pinuno. Gusto siyang bigyan mismo ng pinuno ng pamilya ng isang bronze token. Buong pagmamalaking nakaupo si Jack sa kanyang trono. Lumuhod si Rion para batiin siya. Nakatayo naman si August sa tabi ni Jack habang hawak ang isang tray na may sapin. Inamin niyang hindi niya ito nagustuhan, pero naniwala siyang dapat pa ring tuparin ang pangako. Sumang-ayon naman ang butler sa kanya. Lumapit siya sa bida dala ang token sa isang tray. Inanunsyo ni Jack na gaya ng ipinangako, bibigyan niya ang bata ng isang token, na bronze. Kinuha ni Rion ang regalo sa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ng pinuno na sa hinaharap, kapag isinauli niya ito, maaari siyang humiling ng kahit anong bagay na nababagay sa kanyang posisyon. Tahimik na sinuri ng bida ang token. Sinabi niyang gusto na niyang humiling ngayon pa lang. Binanggit ng bata si Sylvia. Nagulat si Jack sa narinig. Tinanong ni Rion kung ano ang dapat niyang gawin para maibalik ang kanyang ina sa dati nitong posisyon. Hindi inasahan ng pinuno ng pamilya ang ganoong hiling. Si August naman ay hindi. Nagpakita ng anumang emosyon. Napatingin sa baba si Jack at tinanong kung ang ibig bang sabihin ng bida ay kabilang ang ina niya sa pangunahing pamilya. Kinumpirma ng bata ang kanyang hinala, napansin niyang tila lumambot ang ekspresyon ng pinuno, pero hindi niya naintindihan kung bakit. Seryosong sinabi ni Jack, na posible lang iyon kapag nakamit na niya ang isang tagumpay na kikilalanin ng buong pamilya, pero nagbabala siyang hindi ito. Ganoon kadali gaya ng iniisip niya. Idinagdag pa niyang halos imposible na mapaluguran ang lahat ng sabay-sabay.